itinataas po namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Salamat sa panibagong taon na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Patuloy nawa pangunahan niyo po kami ng iyong banal na espiritu na kung ano man po yung amin pong matutunan, amin pong i-meditate sa oras pong ito. Tunay nga po na mangusap ka sa bawat isa sa amin at itong mga salitang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan, lalong-lalo na po sa araw-araw na amin pong kinakaharap. Ang lahat ng papuri sa iyo, Panginoon, ay amin pong ibinibigay sa tanging pangalan ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Okay, Happy New Year po ulit. Yan. Happy Happy New New Year. Year. Po, sige po. Mag-share screen na po ako. Ayan. Kita na po ba? Ayan. Kita na po? Yeah, meron na po, Jack. Meron na po. Salamat. Nawa po, hindi na po mag-ano tong laptop ko. Kasi, ayan. So, nung binigay po sa akin to ni Pastor nung nakaraan, nung December 30, so, inano ko po is, binasa ko siya. So, nagkaroon, haba pong minimeditate ko siya. So, meron siyang pong, binabigyan ko po siya ng title, which is Trusting God in Difficult Times. So, nowadays po, we are facing, yung iba, may mga, kung tatanungin mo yung mga tao, kapag tinanong mo sila, yung mga typical po, no? Kapag tinanong mo sila, ano yung mga feeling nila na nahihirapan sila. And most of them, sasabihin nila, yun nga, dahil sa araw-araw, nasasabi nila kulang sila sa pera, ganon, kulang sila sa mga means. Pero, ito pong atin pong pag-aaralan, it's about kung paano po yung magiging perspective natin or pag-iisip natin when it comes na kung may mga, sabi nga po natin, ang mga pagsubok ay hindi natin mapipigilan, pero tuturuan tayo kung paano natin or kung paano tayo paano natin mag-respond ng may may positibong pananaw. So, ito pong ano natin is makikita po siya sa Second Chronicles chapter 14 verse 11 to up to ano. Ito po yung kay Asa's prayer. So, makikita natin sa Old and New Testament, nakikita natin kung paano po yung ano ng pananalangin. So, yung pinaka key verse niya po is, there is no one like you to help the power against the mighty. Mighty against the mighty in 2 Chronicles chapter 4 verse 11. So, ano po ba yung situation ni Asa dung sa ano po na yon? So, yung situation po ni Asa, siya yung king of Judah na meron silang kalaban, faces a powerful enemy na si Zerah the Cushite or Cushite. And the enemy has a massive army of 1 million soldiers and 300 chariots. Asa's army is much smaller with no help from allies. Asa is faced with a desperate situation but turns to God for deliverance. So kung titignan natin sa math po, no, kumbaga sa ratio, hindi sila magkapantay. Kumbaga, kung kalaban, ito nga po, no, kalaban nila is 1 million na soldier, tapos may mga sasakyan silang 300. So, napakaliit kung i-compare mo kinaasa, napakalaki po nung diferensya. Or kung sa human side, pwede nating sabihin na baka matalo sila, yung ganun po. So, pero nakita natin din, no, Asa is faced with desperate situation but turns to God for deliverance. So, ano po yon? Ito yung prayer for help. Sabi po no, Lord, there is no one like you to help the powerless against the mighty. Asa's
Asa acknowledges God's sovereignty and his unique ability to help in impossible situations. Asa, Asa's faith in God is the key, but his trust placed solely in God's power. So ano po yung response natin, no? God's intervention and victory. So sabi ko nga po kanina, balik tayo dun sa maging content. Asa calls upon God for help, placing his trust in God alone, and God responds divine intervention, overwhelming the enemy. The Cushite army is crushed before the Lord and his forces. The enemy flees and Israel gathers plunder from victory. So ito po yung pinaka-key verse. The Cushites were crushed before the Lord and his forces. Somehow, may mga sa atin pong buhay, kaya madalas pong may nakita akong kaninang isang post na sabi niya, dear problem, my God is bigger. Sabi parang ikaw problema ka lang, may mas malaki ang aking Panginoon. So makikita natin si Asa na hindi po siya nagpatinag kung ano yung kung ilan yung mga kalaban niya, but instead he trusts the Lord na makatulong po sa kanya. And hindi makikita natin hindi siya binigo ng Panginoon kung hindi siya ay tinulungan po. What are the takeaways in these lessons from Asa's faith? Number one, even when the odds are impossible, God is able to deliver. Diba po? Bilang tao, no? Napakadami din po natin minsan na ifs, buts, or baka hindi naman mangyari, baka ganito, baka ganyan. Yung mga baka-baka natin po, no? Pero makikita natin, God is able to deliver. Kung ano man po yung mga present situation natin na feeling natin we are not able to surpass, itong ano po ni Asa is a testimony or is an example na kaya tayong tulungan ng Panginoon even in the darkest side or in the deepest pinakamalaking part ng problema natin, kaya po niya tayong tulungan. Tapos ito po, rely on God alone. In times of great difficulty, we must turn to God alone for help. But because sometimes ito rin po, minsan ito yung nagiging ano natin, because we are able, nangyayari sa atin na dahil example, kung mayaman tayo, ganyan. Siyempre, wala ka ng mga kakailangan kasi mabibili mo lahat ng gusto mong bilhin. Mapupuntahan mo lahat ng mga gusto mong mapuntahan. So, you are relying na, ay, kaya ko naman kasi marami akong pera. Pero, this text po na ating pag-aaralan, kahit anuman po yung meron tayo, mas mabuti na at mas mainam na tayo ay umasa sa Panginoon. Walang kung sino man na pwede nating asahan kung hindi siya. Kasi sabi ko nga po kanina, pag once na kay Lord po tayo nakadepende, hindi niya po tayo pababayaan. And then God is faithful. So kung nakagre-rely tayo sa Panginoon, ang Panginoon po ay faithful. Tapat po siya sa atin. God never abandons us and He will fight for us. So marami tayo pong mababasa sa Bible na ang Panginoon, even yung time ni Moses, even yung mga ibang mga story po, when pag may inuutos siya or may kinukuman siya sa mga anak niya na leader or sa ano po, no, makikita natin yung kamay ng Panginoon kung paano po siya kumilos, no, paano po siya gawing maayos yung mga bagay. So ito po yung kay FB Mayor, no. It is better to walk by faith than sight in this path, and hindi ko na po mabasa yun, of your and an FB Mayor. Tapos, our faith in God today. Just like Asa, we can trust God even in overwhelming situation because God is faithful to deliver and stand with us no matter the circumstances. Let us rely on God's strength and trust His intervention. So ito po doon sa Romans 4:3.
Abraham believed God. Kagaya ni Asa, siya ay naniwala sa Diyos. Si Abraham naniwala sa Diyos. Si Moses naniwala sa Diyos. Makita po natin, no, sabi ko nga po kanina, from cover to cover, kapag nabasa po natin ang Biblia, makikita natin lahat ng mga tinawag ng Panginoon, lahat ng mga kanyang mga hinirang ay naniwala at nagtiwala sa Panginoong Diyos at hindi po sila pinabayaan. So what are the reflections pwede po nating gawin ngayon? So have you faced times where you had to trust in God even when things seem impossible? How can you rely on God more fully in your own life? And reflect on God's faithfulness during the tough times. So ito lang po, to God be the glory po. Okay na po. So sino po yung pwede pong makapag-reflect sa atin pong lesson for today? Meron po ba? Ito po. Meron na po ba kayong mga ganitong karanasan na sa tingin mo ay imposible pero ang Panginoon na tinulungan po tayo? Meron po. Meron po. Hello, Diaconess. Gusto ko lang mag-share, pwede. Sige po. Kanina din kasi yung devotion ko ay nanggaling sa Genesis chapter 39 sa life din ni Joseph, na kung saan si Joseph, nung titingnan natin, grabe din yung nangyari sa kanya. At yung isang tawag dito, ang isang wisdom doon na nangyari din kay Joseph yung tinatawag na mga pagsubok. Grabe ding mga pagsubok, lalo na sa family na napakasakit kung ating titingnan. So pero lahat ng nangyari kay Joseph, hinayaan ng Diyos para mangyari ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng mga nangyari doon, yun pala ay isang opportunity, promotion para kay Joseph. Tas nagkaroon siya ng influence at saka yung success niya na nakikita ng iba kung ano yung buhay ni Joseph. Kaya ang nilagay ko nga sa aking devotional journal, God can use unfavorable places as the starting point of our blessings. So, ano din si Joseph. Joseph ay nandyan sa Potiphar's house, nagiging slave po siya. Kung titingnan natin si Joseph, wala siyang posisyon. Joseph has no power, no resources. But God's presence produces success kay Joseph. Grabe yung challenge ni God. Kaya kumbaga, grabe, no, yun ang nakikita ko at blessed ako kasi pareho din dito sa mensahe na dinala ninyo, na kung saan ay lahat pala ng mga bagay na yun na hinahayaan ng Diyos, na pinahintulutan ng Diyos na ating maranasan, may purpose pala si Lord para sa lahat ng bagay na yan. Yan lamang po. Thank you for letting me share. Salamat po. Sino pa po? Ako po, Sister Sona. Oo. Tungkol dun sa God is even when things seems impossible. Nagkaroon kami sa church ng parang faith project sa aming church. Para doon sa building na mga ano namin, no? Ngayon, sabi ko sa Panginoon, gusto kong magkaloob. Pero sa isip ko, kasi retired na ako, wala na akong income, wala na akong sweldo, wala na ako. Pero sabi ko, Lord, dati kasi ang kinukumit ko yung aking 13 months.
So wala pa yung aking pensyon, yung ganyan. Dito pa lang papasok siya sa February. So sabi ko, Lord, gusto kong magkaloob until na talagang challenge. Talagang challenge natin ng Panginoon. Sabi ko, Lord, yung parang wala kang inaasahan, wala kang nakikita, wala ka pang pero gusto mong magbigay. Yun yung nasa isip ko. Sabi ko, Lord, pagka na-settle ko yung mga linalakad ko na ganito, wala pa yung aming faith project na yon, ay nagkukumit na ako, pero wala pa akong hawak. Doon kami china-challenge ng ating Panginoon sa ano na yon. Wala kang inaasahan, wala kang hawak, wala kang na parating na ganyan. Pero sabi ko, Lord, kailangan ko ng maibibigay. Then suddenly nailakad ko nga yung aking yung sa lupa. Ilang months yun. Ilang months din kung pinapalo up yung ganyan until na naka-receive ako, tapos binigay ko na yon, yung commitment ko na yon sa ating Panginoon. Then mga ilang lang, nung binigay ko yon, sabi ko, Lord, ito yung promise ko sa inyo. Sabi ko nga ganun. Hindi man siya material, pero yung desire ng puso ko noon, binigay niya. Sa isip-isip ko, sabi ko, Lord, namimiss ko. Namimiss ko yung anak ko sa abroad noon eh. Pero alam ko, hindi siya uuwi dahil nakaka-fix na yung nila, yung plano, yung ganyan, pati sa office. Mama, hindi ako makakauwi ngayon tong season na ito. Sabi niya nga ganun. Hayaan na muna daw niya yung mga office niya na sila naman ang mag-leave dito during the Christmas season. So, okay na ako sa ganun. Pero yung desire ko, habang papalapit yung Pasko, sabi ko, Lord, namimiss ko yung anak ko. Alam niyo ba, ginanaan ng Panginoon, biglang pinauwi sila. Sabi niya nung boss niya, o pwede kang umuwi ka sa pamilya mo. Tapos sabi niya, dineclare nung yung boss niya na walang pasok during ditong season break nila na Christmas. O yun, hindi sinasabi sa akin, bigla na lang sinabi na, Mama, yung uuwi daw siya. So yun, kaya salamat dun sa na yon, pagka faithful tayong susunod sa ating Panginoon, na kahit na mga imposible ay nagiging posible. Yun lamang po yung aking pinasasalamatan, naging buo yung aming pamilya. Kaya salamat, thankful talaga ako sa Panginoon na yung desire pa lang, hindi mo pa namumutawi sa bibig mo, nandun sa puso mo pa lang, nasa isip, alam na ng ating Panginoon. Yun ay talagang uh, uh, pinapapasalamat at ino-honor ko ang ating Panginoon. Praise to God. Kaya yun, nakabalik na po uli yung aking anak. Thank you po for letting me share. Salamat po. Yan pa po, para po maano ko na po kay Ate Finet. Hello po. Sige lang Good po. morning. Good morning. Yes po, reflect on God's faithfulness. I just wanna share po. Today is our wedding anniversary kami ni Pastor. 21 years of marriage, and really God is so good sa buhay namin, na yung alam naman natin sa buhay mag-asawa, maraming pagsubok. But God is so good. Hindi niya kami pinababayaan. Mula noon hanggang ngayon. Yun lang po. Pinupuri ko ang Panginoon. Praise God po.
Amen, amen. Wow, praise God po sa mga sharing and mga testimonies and mga reflections. And praise God, thank you, Deaconess Zona, for leading our devotion and bringing to us God's message today. Meron pa po ba mga before we go to our prayer time, meron pa po tayong konting oras, maybe 5 minutes. So, pwede po sigurong kung meron pong gustong mag-share at mag-reflect about God's faithfulness, especially po at tayo ay dumating tayo sa panibagong taon and we have left the old year 2025. So siguro na makagandang pagkakataon na mag-reflect how has God's faithfulness carried us through to this new year and or how are we hoping, and manifesting yung faithfulness ni God sa atin as we journey on to the new year and more years ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So, sige po. Anyone? Wala na po yata. Tahimik na lahat. And so I'm sure and I believe lahat po tayo meron po tayong mga testimonies and mga encounters natin sa ating Panginoon for His faithfulness. Basically, yung atin pong, yung kapag sinasabi natin pong yung we want to be faithful to God, we want to continue serving Him and loving Him and knowing Him and being faithful to Him. Yun po ay response natin sa kanyang faithfulness sa atin because he is faithful to us first. Katulad din ng madalas nating sabihin, we love him because he first loved us. Diba? So in the same manner, we want to be faithful to him because he has been and he is and he continuously showing his faithfulness to us. At hindi lang po niya yan sinasabi, na hindi lang natin yan nababasa sa Bible, kundi talagang ipinaparamdam po niya yan sa atin. We know it, we can feel it, we experience it. It's very tangible, it's very personal and powerful ang faithfulness, just as how His love is sa atin po. So I believe we can all agree to that. And just being here every day, 'di ba? Lagi natin sinasabi na yung every time we wake up in the morning, we know that God has a plan. Otherwise, wala na po tayo dito. 'Di ba? So sa araw-araw na ginigising tayo ng Panginoon, ibig sabihin may magandang plano po siya sa atin. Just the truth na we were able to get out of bed, we are strong, we are healthy, we are alive. Ayun po ay meron ng plano ang ating Panginoon na magpapakita sa atin kung gaano siya katapat sa bawat isa sa atin. So I hope we can say amen. We can all say amen to that.
Okay, so praise God. Sige po, let's now move on to our baka meron pa pong gustong mag-share. Meron po tayong time. Anyone else? We're talking here about God's faithfulness. For those who came in a bit late, we're just reflecting on how God has been so faithful, and just reflecting on how our life had been in the past year and coming through to the new year. We want to give all the glory to God sa kanya pong katapatan sa buhay natin. Meron pa po ba? Sige, ako po. Ayun. Ah, Okay, go ahead po. bagong Pastor. pasok po ako, tapos yung question po yung naabutan ko na how God is truly faithful in your life despite anything else, you still see the faithfulness of God. Siguro sa buhay ko ngayon, coming from 2025 to 2026, ito yung parang na-refine and na deepen yung focus ko on how to really give myself fully surrendered to God. Kasi minsan yung time talaga na parang gusto ko pa rin gawin yung mga bagay na gusto kong gawin, even even in the little things, material things na gusto mo pa rin hawakan, instead na i, i give yourself away na talaga. Don't think na you rely on your own wisdom and understanding. Kasi nung 2025, ang daming parang, Lord, parang ito talaga ang ipagawa mo sa akin. Even sa daybreak, hindi ko to ginagawa dati. Last year ko lang din talaga to napasok. And sabi ko, meron palang ganito na they they have been so faithful to you because you are so faithful to them also. Dahil nga, faithful si God na i-wake up ka or i-remind ka, ay, 1 o'clock to mag-prayer na, or ganito, you have to be spiritually strong, you have to be, you have to give your time up, give yourself, selfish desires away and then focus on me. Kasi kailangan mo ito dahil dito sa nakukuha natin sa daybreak, even sa word ni God, even sa pagsunod mo kay God, naaayos yung buhay mo. Tapos, nakikita mo na, hala Lord, marami palang amazing things na magawa ko dahil andito ka sa buhay ko. Dahil sinabi mo na gawin ko to at ginawa ko, naayos yung buhay ko, naayos din yung buhay ng mga people na-empower natin, no? God has been so faithful despite of the many trials or the many obstacles na problems na nangyayari. Kagaya na lang sa buhay ko, sa profession na pinasok ko, hindi po basta-basta. It's being a lawyer, sa pag-give up ko ng things na hindi nakakaaya sa Panginoon. And then sa pagtuloy ko ng pag-serve sa Kanya because I know God has called me to do this. Sa little things na naging faithful ako, mas grabe yung faithfulness ni God sa akin. Nakikita ko talaga na, Lord, grabe no, ang laki ng part mo kaysa sa part na binigay ko. Konti lang yung binigay ko, konting time lang, konting pero ang laki ng binigay mo, yung part mo. Parang kung sa pie pa, parang one slice lang sa akin, kay Lord na yung iba. Kaya iba talaga yung faithfulness ni God. This 2026, I am excited, no? I am excited for the more faithful God that we have, no? Hindi niya talaga tayo pinabayaan. The church, the family that we have, the marriage that we had, kami po ng husband ko, and the work and the ministry na binigay niya sa atin, even the people na connected sa atin. I am excited to what God will bring us
here in 2026. Nung kahapon po ang aming message is, Jesus is our living hope. God is our living hope. Buhay siya na nagbibigay ng hope sa atin, na nagbibigay ng lakas sa atin na, Lord, thank you. No, dahil buhay ka, nakikita mo kung ano ang sitwasyon namin at ginagawa mo kung ano yung part mo. So sana magawa din natin yung part natin. And I'm excited. I'm excited to what God will do because He really is a faithful God. Pag bumitaw na tayo, hindi siya bumibitaw. No? Pag ayaw na natin, mas lalo siyang lumalapit. Parang ganun. So thank you, God. Thank you for your faithfulness to us, God. Truly, it's so good to have you in our lives. Yun lang po. Amen and amen. Praise God. Thank you, Attorney Cheryl, for that powerful sharing. At ang dami po nating, I believe, marami po tayong nakuha, napulot doon sa sharing ni Pastor ni Cheryl. And talagang na we can relate, di ba? Yung mga experiences natin dyan sa ating Panginoon. Nothing can compare. It's nothing that it's yung bang talagang walang kapantay, walang maitatapat. Hindi pwedeng bilhin ng pera o ano pa mang yaman kasi galing sa Panginoon yan at sa Kanya lang natin pwede ding ibigay ang papuri for what He's been doing or He will be doing still in our lives. So, amen, amen. Okay, so what a better segue sa atin pong susunod na gawain, which is our prayer time. At dalhin po natin yung lahat ng mga mabubuting mga bagay na atin pong nakuha sa ating devotion at sa atin pong mga testimonies and sharing as we now come to God in prayer with our prayer points and prayer focuses. Let His Holy Spirit overflow upon us right now and allow Him to lead us. As the Holy Spirit leads po, tayo po ngayon ay dadako sa ating prayer blast. Okay, so unahin na po natin. Let me assign mga prayer leaders na po para tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pananalangin. And yung sa unang prayer point po on the pillar of society, we are focusing on the mountain of influence on family. Yan. So ito po yung isa sa pinaka ano natin, 'di ba? Laging laman ng ating prayers. Ang hindi lang yung ating respective own families but the family in general. So, kasi lahat po tayo kabilang, we are we are a member of a family. Wala naman siguro tayo dito na hindi po, na wala pong pamilya, di ba? Kasi kung hindi man po, it's not just referring to biological families, but also to spiritual families, extended families, any group of people na inilagay po tayo ng ating Panginoon. We speak of our Daybreak family, both international and global, at sa mga church families natin, sa marami pa. So let's lift all that up to God in prayer. So for this po, let's go ahead and ask okay. I think na po natin si Attorney Cheryl. Siya na po yung maglilid sa atin dito because you already mentioned about yung marriage, yung relationship, so sa work and everywhere else. So po, okay lang po Attorney Cheryl. Okay po.
Yes, so we'll ask Attorney Cheryl to lead us po dito sa Pillar of Society on Family. And then for the next prayer point, yung sa nations and governments, included na po dito ang Israel and the Philippines. Sama na po natin yan with the rest of the nations. Hilingan po natin si, sino pa ba yung mga, Sister Lydia. Ayan. Sister Lydia, pwede niyo po ba kaming i-lead dito sa prayers for the nations and the government? Okay po. Thank you po, sis. And then for the church and the ministries, hilingan po natin si Sister May. Sister May, okay lang po ba kayo mag-lead, mag-pray and lead us po dito sa prayer natin for church and ministries? Sis Pinet, pasensya na yung signal ko kasi dito putol-putol. Okay. Sige po. Opo. Wala pong problema. Sige, hilingan po natin si, wait lang po. Kuya Virgil, pwede po ba kayo mag-unmute? Opo. Ayan, thank you po Kuya Virg. Kasi meron po tayong mga pastors dito, so isama po natin sila sa ating prayers. Pastor Jenny Lynn, Pastor Rory, Pastor Ruth, sino ba pa ba? Si Deaconess Zona, yan, meron po tayong mga, may mga asawa ng pastor, si Sister May, asawa ni Pastor Tristan, at si Pastor ni Cheryl, Pastor, yung asawa din ni Pastor Jenny Lynn, si Pastor Floyd. Yan, so kung may hindi po ako nabanggit. Sino itong si si Deaconess Zona pala yun. Okay, I think nabanggit ko na po si Deaconess Zona. Okay, so yun po, si Kuya Virgil po ang mag-lead sa atin dyan. And syempre yung ating prayers for healing, isama po, hilingan po natin si Sister Rona. Are you able to lead in prayer, Sister Rona? Are you Yes, able to? ate. No Ayan. problem. Thank you, Sister Rona. So, you will be leading us sa prayers for the sick, prayers for healing po. Okay, so iyan po yung ating sunod-sunod. For the rest of us, we will pray in silence and we will agree with the prayers that will be said po. Okay, so sige po, pwede na po tayong mag-umpisa sa ating panalangin. Thank you po. Let's pray. Lord, Holy Spirit, we thank you, God our Father and Jesus Christ. We thank you for this time that we would really pray for our families, oh God. Lord, we are so happy to be part of one family, the family that we have, our church family, even the marriages that we have, Lord God. Thank you so much for this family that you have brought us into, oh God. And Lord, we pray that you consecrate always our family members, that we are united always as one, together, praying for you. Lord, lahat po kami sasamba sa iyo as one. We will serve you as one family. All the husband and wife, Lord God, I pray, Lord God, for sweeter love that has that great love na pareho po ng love mo sa bride sa yung church, Lord. I pray for every husband and wife, Lord, listening right now sa families nila na sweeter love as the years go by. Thank you so much, Lord, for giving us a spouse that is hinandpick mo para sa maging partner namin, our suitable helper, O God. Thank you so much, Lord. We pray for all our spouses, O God, na ma-fulfill po yung purpose mo sa buhay nila, Lord God. Na mamahalin ka nila ng buong puso, Lord God, over and above, Lord, the love that they had to us, O God. Ikaw po ang mamahal nilang tunay, O God. And Lord, we pray also, Lord, for the children that pinagkaloob mo sa families, Lord, that we have. All the children's, Lord God, I pray, Lord, for a full respect to their parents, oh God. Even, Lord, the parents towards their children. I pray for great love, Lord God, and care, Lord God, sa mga
sa mga anak, Lord God. Lord, I pray also for every Filipino families or every families around the world, Lord God. Mangibabaw po sana ang care at respect, Lord God, sa bawat pamilya, Lord. Lord, I declare, Lord God, na yung pamilyang lagi pong nag-aaway. Lord, I pray, Lord God, reconciliation to the families. Forgiveness will abound, Lord God. Kahit po yung hard na i-forgive na matagal na pong sugat, Lord, sa bawat kapamilya, Lord. I pray, Lord God, for a time for reconciliation, Lord God, to heal the wounded hearts, O God, so that peace will abound, Lord God. Dahil family is the basic unit of society. Kung meron pong peace within the family, magkakalat po ito sa community, even to the whole nation, Lord God. And so I pray, Lord, that peace will come in each of the families that we have, oh God. And Lord, I also pray, Lord God, na yung mga family members namin na salvation will come upon them. Yung mga hindi pa po talagang tunay na nagsiserve or tunay na nakaka-receive po sa iyo as their personal Lord and Savior. I pray, Lord, for salvation to come upon them, O God. Lord, ikaw po mangusap sa mga kapamilya namin na hindi pa po lubos na andyan sa iyo, Lord God. Lord, hindi po namin papayagan na hindi po nila ikaw makilala, hindi nila ma-experience kung gaano kaganda ang buhay na fully surrendered to you, that they would have you as their Lord and Savior, that they would know what salvation is, O God, and what truly being born again is, O God. Lord, I pray for all our family members na wala pa po sa inyo, Lord God. Touch their hearts, O God. Encounter them, meet them where they are, O God. That they would truly know who you are and they would really love you kagaya po ng aming experience with you, Lord God. So that isa po kaming pamilya magsasamba prayer, O God. Thank you, Lord, for what you are doing, O God. Thank you so much, Lord, for using each family to advance your kingdom, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa hapong ito. Dalangin po namin, Lord God, na lahat ng aming panalangin na ito ay alam niyo po, Panginoon, na dinirinig niyo at nakikita niyo po, Panginoon. We pray, Father, for our nation po, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa aming kapaligiran po, Panginoon. Lord God, you are the God of all nation po, Panginoon. At kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng aming kinaggagalawan po, Panginoon. Saan mang mundo kami, nandoon po, Panginoon. Saan man lugar po, Panginoon. We declare your sovereign will po, Panginoon, Lord God. At kayo po ang pinakamakapangyarihan. Lord, we pray for the unity itong kagaya ng Israel, Ukraine, Russia, yung Philippines, China, India, Pakistan, Cambodia, Thailand, yung US, Canada, Africa, Australia po, Panginoon, at kailan lang po, Panginoon, yung Venezuela and the US po, Panginoon. Lord, dalangin po namin, kagaya nung sinabi kanina, yung reconciliation, yung peace, yung harmony po, Panginoon, at magkaroon po ng pagkakaisa po, Panginoon, Lord, sa bawat bansa na ito. We declare, Lord God, ang inyong pinakamakapangyarihang kamay po, Panginoon, sa bawat bansa na ito. At Lord, we come against the spirit of war na ito sa bawat, Lord God. At manatili po, Panginoon, ang pagkakaisa, pagkakaunawaan po, Panginoon, at wag pong mangyari po, Panginoon, Lord, yung greediness, yung powerful na bawat isa na
kung sino yung pinakamataas, pinakamakapangyarihan. Kayo lamang po, Panginoon, Lord God. At Lord, yung kamay ninyo po, Panginoon, ay i-reach out nyo po, Panginoon, dun sa mga bansa na ito, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, na ang lahat din ng mga bansang naapektuhan sa climate, sa weather po, Panginoon, kayo po ang mag-cover, Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, ang lahat ng mga national leaders po ng bawat isa po, Panginoon, dito, Lord, maging sa aming bansa po, Panginoon, ay kung ano man yung aming kinakaharap po, Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan nang gagaling sa inyo, yung wisdom po, Panginoon, Lord God, para dun sa mga lumakad kami ng pagkakaisa na ito. Yung divine protection against the corruption po, Panginoon. Yung injustice po, Panginoon, Lord God. At dalangin po namin na mag-build kayo ng, Lord God, ng mga leaders na merong takot sa inyo po, Panginoon, Lord. At dalangin po namin na itong taon ng bansang, itong taon na itong mga leaders na ito, po, Panginoon. We pray for the righteous po, Panginoon, mag-build dito po, Panginoon, yung authority at lahat ng mga wicked na people po, Panginoon, ay mawala po, Panginoon. When the leaders are godly and compassionate, Lord God, they create policies that foster peace, economy, stability, and social harmony po, Panginoon. Lord, inaangkin po namin po, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord God, at dalangin po namin na patuloy po kayong magbigay ng karunungan sa aming mga leaders na ito. We pray for justice and fairness po, Panginoon, sa lahat ng mga nangyayari sa aming kapaligiran, lalo na ito ngayon po, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, Lord. At Lord, protektahan niyo kami sa peace, security, at ano pa man sa anumang ano po, Panginoon, lalo na dun sa corruption sa aming government na ito. We pray po, Panginoon, na ang aming Lord, divine guidance sa government, sa governance po, Panginoon, sa aming mga leaders, sa aming mula sa executive, sa presidente, sa Senate po, Panginoon, congressman po, Panginoon, sa mga mayors, down to the level ng mga barangay councilor po, Panginoon, Lord God. Good governance po, Panginoon, Lord God. At salamat din po, Panginoon, na patuloy ko yung, Panginoon, mag-touch ng mga Christian po, Panginoon, na makapag-share po, Panginoon. Yung spiritual awakening po, Panginoon, ng bawat isa po, Panginoon, at mailapit namin po, Panginoon. At ngayon pa lang po, Panginoon, ay tinatanggap namin po, Panginoon, ang inyong plano po, Panginoon, sa aming bansa na ito, Lord God. You create a good governance sa amin at wala na po, Panginoon, na mangyayari. Lord, pati po yung mga good steward ng aming environment sa aming mga bawat department ng aming bansa na ito po, Panginoon. At dalangin po namin na pangalagaan din po namin ang iyong mga nilikha para dito sa aming pinagkatiwala nyo sa amin. Lord, salamat po, Panginoon, lahat ng resources na ito na nagbibigay ng Lord God, ng resources na ito, nagbibigay para sa aming kalusugan, pangangailangan namin, maging proteksyon sa food, sa clothing po, Panginoon, sa environment po, Panginoon, pati na po, Panginoon, Lord, yung hangin na ito po, Panginoon, na aming Lord God, na nasa kapaligiran, ay salamat po, Panginoon, dahil nakakahinga kami po, Panginoon, at alam po namin na pakalinisin din namin at sinupin din namin po, Panginoon, ang aming mga kapaligiran na ito. Maging, Panginoon, Lord, yung mga maliliit na nasa baybayin po, Panginoon, Lord God, sa water, sa land po, Panginoon, ay
ay pangalagaan po namin ang lahat ng inyong pinagkatiwala nyo sa amin po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Lord. I-heal nyo ang bawat nasyon na nangangailangan ng inyong kalakasan, ng healing po, Panginoon. Especially, Lord God, do sa mga tao, do sa mga locals, yung mga citizens na nangangailangan ng inyong kalinga, ng inyong kagalingan, ng inyong kalakasan po, Panginoon, Lord God. Lord, we declare your authority, your sovereign po, Panginoon, your plan for all this nation po, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. At dalangin po namin na kayo po, Panginoon, ang siyang titindig sa aming bansa na ito. Kayo po ang mangungunas po, Panginoon, Lord. Maglilid kayo po, Panginoon, sa bawat bansa na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Our most gracious Heavenly Father, we come before you this wonderful day, O Lord, praising you and thanking you for all the goodness you have done to us. We thank you, O Lord Father God, for all the blessings that we have been receiving, especially this new year, this first week of the new year, O Lord. We thank you, O Lord, for all what you have been giving us and what you have been doing to us, O Lord, that reminding us that you are our God, O Lord. But there were times that we did commit some sins and shortcomings into your sight, O Lord, which is not pleasing. Lord God, right now we lift up our church and ministers, O Lord. Bless each and every one of them, especially in our daybreak, O Lord God, that we have pastors here and deaconesses who are serving you every day and thanking you and giving all the lessons that you taught them to impart to us, O Lord God. We pray for them, O Lord. Right now, we lift up our pastors in our church, O Lord. We have a project, as what Sister Lydia said, the faith project that we have, O Lord. Lead our church on that one, O Lord. Lead the church of God, the people, O Lord, that are members of our the Christ-centered church, O Lord, that we will be able to pursue and complete the assignment that you gave us, O Lord, that we will be able to have the project as scheduled, O Lord. Lord Jesus, we pray for all the ministers around us, especially those people who are being assigned in remote areas, O Lord God. Panginoon, pagpalain mo po sila. Alam po namin ang hirap na na-assign sa mga remote areas, lalo na yung mga nasa indigenous na people, yung mga aitas, yung mga lumad na nababahaginan ng iyong salita, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang LGI, ang ministry ng LGI at ng itong Daybreak, ng Winwash, Panginoon, ng Global Methodist Church, Panginoon, na lahat ng ito ay gamitin mo at ikaw ang maghari sa amin. Lead us, O Lord, and help us to be mindful of your presence in our lives, O Lord. Dinadalangin din po namin ang church members na maging united, magkaroon ng pagkakaisa, Panginoon, na lahat ay tatawag sa iisang Diyos regardless of denomination that we have. As long as we know that there is a triune God in us, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, alam po namin ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. You are our sovereign God, O Lord. Dinadalangin din po namin ang bawat isa na magkapatawaran, magkaintindihan. Alisin mo po yung animosity, yung hidwaan, o kung ano man po meron na hindi maganda sa lulugod na iyong simbahan, Panginoon. Lahat po ng desire ng aming mga puso, ikaw po maghari, Panginoon, na lahat ay maging mapayapa, Panginoon, to have a peaceful and united church that we have right now.
Lord God, we thank you for all these things that you have done to our church ministries. O Lord, ikaw na pong bahala sa bawat isa sa amin. In Christ Jesus, our Redeemer and Savior. Amen. 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 Our Jehovah Rapha, our miracle working God who is the giver of life, health, and well-being, we lift up to you, Lord, all those who are in their bed of sickness and illness. Lord, you know every single cell, bones, muscles, and our individual makeup and all the intricacies of how our body works. And so, Lord, we ask for your miracle, cure, health restoration, and healing for our brothers and sisters. Lord, may you guide those whom you have given wisdom and intellect to care for the sick, for their patients and loved ones' speedy recovery with the medication that they're taking and food and drinks too, Lord. For those who are suffering from depression and other forms of mental illness, Father, we ask for them to come out of their predicament and ask that they will not harm themselves, but focus on you who can dispel their darkness. We ask for your kind intervention on their plight, Lord, and pray for kind, compassionate people to be near them, to comfort them in their hour of need. Father, those who need support financially for their loved ones, hospitalization, medical support, travel arrangements, and treatments, we ask for supernatural provision, Lord. We know, Lord, that there is nothing impossible with you here on earth because you are our miracle working God who loves, listens, and cares for your children. We pray for ourselves to Lord for strength and excellent health, free from flu, pneumonia, or COVID symptoms this winter, for us to be able to continue the work they have given to each and every one of us. And so, Lord, as we end our prayer with great healing expectations for our brothers and sisters, especially your children who works in your vineyard who are not well, may your will be done here on earth, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. So Lord, maraming salamat sa mga prayers. Thank you for leading us, O Holy Spirit, as we lifted up to you, presented to you, Lord, our prayer concerns. We believe, O God, whatever concerns us concerns you as well, O God. And so we know, Panginoon, that even as we prayed, you are already working towards answering our prayers in accordance to your perfect way, your perfect will, and your perfect time. And now we can say thank you in advance, and we can declare yes and amen, your will be done. And we can now seal all these prayers with the powerful blood of Jesus by the power of your Holy Spirit. And we say yes. We say amen in Jesus' name. Amen. 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 Okay, so praise God. Thank you po mga kapatid for all the prayers. I just would like to ask, Deaconess Zona, kumusta po si Zab? Is he any... Okay na po siya. Salamat po Ay, sa praise prayer. God. So, Ayun. nakapag-start na po siyang pumasok kanina. May pasok Praise na po kami. Amen, amen. So, napakabuti ng Panginoon. Another answered prayer po tayo doon sa anak ni Deaconess Zona, si Zab, na he was not well several days ago. So, praise God po sa healing niya. Okay, so sige po, before we close in prayer, meron po ba tayong, alam ko meron tayong yung nabanggit ni Sister May, anniversary nila ni Pastor Tristan. Today, January 5. So, sama po natin sa ating Thanksgiving prayer. Mamaya, yung wedding anniversary nila Sister May and Pastor Tristan, Jaime. And
birthday po, I think, andito pa ba si Sister May? Birthday po din po yata ni Pastor Tristan. Today, the same day as their anniversary. So, wala na yata si Sister May. So, isama din po natin si Pastor Tristan saka sa birthday po niya today. So, Thanksgiving prayer na rin po yan. Okay, so, sino na nga ba yung nag-lead kanina? Wala na si Deacon Zona eh. So, hilingan na po natin ay, ito pala si Deacon Zona. Hi, ayan po, andito pa pala siya. Sino po yung inyo pong mag-closing prayer? Jack, kayo na po yung mag-assign sa Thanksgiving prayer and benediction po. Ako na po sa closing prayer po. Sa Yun. benediction po si Pastor na lang. Pastor Rory, andito po ba siya? Yes po. Okay. Sige po, let's pray po. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Salamat sa mabiyayang pag-share ng mga amin pong nasubukang mga experience na to, Panginoon, na once na inilagak po namin ang buhay namin sa inyo, ay bagaman may mga pagsubok po kaming nadadaanan at hinaharap, hindi po ito magiging balakid para hindi po kami magpatuloy. Kung hindi, ito po ang magiging instrumento para mas lalo po naming piliin ang sundin ang iyong pangalan at kagustuhan, Panginoon. Salamat na sa panahon na ito hanggang sa kasalukuyan, ipinapakita mo, Panginoon, kung paano ka kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, na malayo man po kami sa isa't isa, may isang Diyos kaming sinasamba at pinupuri na nagbibigay sa amin ng pag-asa kung nararamdaman po namin na minsan kami po ay nanghihina physically, spiritually. Patuloy niyo po kaming nire-remind, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng anumang kalagayan ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kapanatagan, ng kapayapaan. At kaya naman po ang aming pong napag-aralan ngayon, katulad ng panalangin ni Asa, ang lahat ng bagay ay magiging posible dahil ikaw ang Diyos na ginagawa mo pong maging maayos, hindi man po minsan sa madaling paraan, kung hindi tinuturuan niyo rin po kaming magkaroon ng patience, magkaroon ng self-control, magkaroon ng reliance sa iyo, Panginoon. Lord, sa amin pong pag-iwahiwalay, salamat, Panginoon, na hindi po naging hadlang, na naging maayos po lahat ang amin pong mga connection. Salamat, Panginoon, isa po itong pagpapala sa aming lahat. At sa amin pong pag-iwahiwalay, tunay nga po na ini-invite po namin ang yung Holy Spirit na ilid po kami sa buong araw na gagawin pa po namin. Nawa mapaluguran ka po namin sa aming pagsasalita, sa aming pong pag-iisip, at ganun din po sa aming kilos. At maging pagpapala po kami sa lahat ng aming makakasama, sa lahat po ng aming gagawin. At patuloy, Lord, na hinihingi po namin ang kapatawaran sa aming pong mga kakulangan, sa aming pong mga kasalanan. At ganun din, Panginoon, gamitin niyo po kami bilang isang daluyan ng pagpapala sa aming pong pamilya, at sino man po na inaatang mo sa amin na nakakasama, lalong-lalo na po bilang anak mo na nagtagasunod sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ibinibigay po namin sa tanging pangalan ni Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Bago po tayo mag-benediction, mga kapatid, may I invite everyone to unmute at mag-prayer blast po tayo para kay Deaconess Zona as being our devotion leader today. So, kung pwede po kayo mag-unmute or open your cameras, much better. Let's play prayer blast po for 1 minute para kay Deaconess Zona, and then the benediction po by Pastor Rory. Hallelujah.
Lord, maraming salamat, O God, sa Father, buhay we ni Deaconess thank you We Zona. for the declare, life Lord Thank you of for God, we Deaconess using her declare, Zona. today, God, O God. because of Thank O Lord, Lord, you alam mo for kung we ano are her po your yung love, her nakadesires niya granddaughters. commitment, sa and puso niya. Deaconess dedication Zona At po, to you, Panginoon, Lord, i-encourage Lord, niya, let your Panginoon, for all will be the done in ay their sa ministries that life, she in their ministry, is sa family po, in. family, sa Panginoon, work, Father, we sa Lord, lahat at pray po, that O you God. ma-establish bless po, her Lord, Panginoon, help her, Lord so God, God, she can be ang a Panginoon, lahat ng to blessing to kanyang her secure, plano O rin family, God, sa and inyo po, her mga inay church, po, her Panginoon, to community, Lord. and the guidance, Let Holy nation there as a Spirit, be, whole. ayun Lord po, God, Father, we in ask will for alignment sa be plano favor ninyo para sa anointing, and buhay for Lord ko. God, sa lahat ng any That's gagawin what niya po, happens, for Panginoon. Kayo Panginoon, po, Lord. answered And Panginoon, ang prayers siyang surely, O and mamili. God, Lord, the yung Kayo po, things Panginoon, ang siyang overflowing that she mahukay is sa kanya, desiring provisions for, Panginoon, mo, yung Lord. overflowing Empower the her, protection and expansion Panginoon, of blessings more, and your favor more, upon kingdom. more of favor, your O God, anointing ay Father, upon her, darating sa we kanyang Panginoon. buhay also in ask There Jesus' will for be name. no Salamat, O God, sa tiredness health, po, pagpipili good niya Panginoon, in sa health serving Panginoon for you po, her to and her share Panginoon, Lord. family, Bigyan siya and po bring a ng and new message to idea, also us, Lord. Pagpalain creativity mo, po, Lord, Panginoon, sa ang lahat kanyang ng gagawin niya provision pagpapalingki. sa and Thank you for the ministry po, healing, protection O Panginoon, God, na ma-involve po, binigay mo Panginoon, kay Lord Zab, God, O her God, at and sa her lahat patuloy, ng Lord, kanyang family. gagawin na na kalakasan ang ibigay mo Lord, kayo tungkol sa visit lamang po, our kanilang buong Panginoon, ang prayers in pamilya, siyang, the O mighty God. ang name. siyang And Lord, Amen. all the needs, O maitaas, God, ay mai-honor po, tutukunin mo, Panginoon, sa Panginoon, kanyang as they buhay na continue, ito. O God, Pinasasalamatan to namin step po, out in Panginoon. faith Siya po, and Panginoon, and sa serve you, kanyang Panginoon, buhay na Lord, ito po, the way Panginoon, you Lord. want. In Jesus' Salamat, name, maghari ka, amen and panahal po, amen. Panginoon, Jesus' name. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang petisyon ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang paglingkod sa Jude chapter 1 verse 24 to 25. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of his glory within exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. Amen and amen. 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 Thank you, everyone. So, sige po, Marami pong habang salamat. andito na